Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po mula inyong sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout kay Tita Min Haramilyo, Tita Kong Vayots, si Manay Tere ng San Diego, California, at sa inyong lahat, no? Sa inyong lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay sa Jomcar community, no? And sa Danjoy, no, na nandiyan dyan na nakasuporta sa akin. Nakikita ko, nagko-comment sila na sila galing sa community ng Danjoy, galing ng community ng Jomcar, at kung saan-saan na mga love team dito, no, ng Kalingap. Sa inyong lahat, mega love shout out. So ngayong araw na ito mga sangkay, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, gusto ko lamang po kayong anyayahan, no, lahat, no, kayong lahat, mapa-vlogger man, may YouTube channel man, or walang YouTube channel, basta sulit Kalingap supporters. Inaanyayahan ko po kayo, yung aking grupo na Kalingap Watchers ay open na po ulit ngayon, no? Na tumatanggap na ulit kami ng mga gustong maging member ng Kalingap Watchers. Nung nakaraan kasi na-stop muna kami, no? Hindi naman na-stop yung Kalingap Watchers, kundi na-stop yung pagtanggap namin ng mga members. Inayos muna namin, nagbawas kami ng mga members, inalis namin yung iba. Ngayon, open na ulit, no, sa mga gusto na maging member, maging kasama ko dito sa Kalingap Watchers, no. PM niyo lamang po ako, Sangkay Lons PH, no, yung aking Facebook page, no. Sana, no, sana sa mga gusto, kahit, gaya ng sabi ko, kahit wala kayong YouTube channel, basta solid Kalingap supporters, welcome po kayo. Asahan ko po kayo, no, mga sangkay, mga Kalingap. So ngayong araw na ito mga sangkay, mga Kalingap, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa aking napanood, no. Mayroon akong nakuhang video clips, no, na sinasabi na si Vincent Calyada daw ito. Boses ni Vincent Calyada. Hindi natin ito kiniklaim na 100% na si Vincent Calyada ito. Pero base sa boses nating maririnig, no, doon sa video, si Vincent, boses ni Vincent, no, although walang mukha ni Vincent, pero bakit itong si boses ni Vincent, no, bakit siya nandoon sa bahay, sa pinapagawang pabahay ni Reyna? So panoorin natin, no, mga sangkay, mga Kalingap, itong video clips na aking ipapapanood sa inyo. Dalawa ito. Yung una, yung umpisa, yung boses ni Vincent Calyada. Yung pangalawang video, no, yung sa last part, ito yung bahay mismo ni Reyna. So tara mga sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. Yan. Saan mo na? Sige po. Oh, kunako. Dito kami. Walang fake news to ha. Una yan. Oh. Ay po. Malapit nang matapos ng kisam eh. Ikaw na naman sabi sa kanila dito kami. Opo. Tuloy rin po ang gawa ngayon. Tuloy-tuloy lang po ang gawa. Magtatayin sa pala sila bukas. Magtatalis daw po. Magtatalis na. Okay na yan tayo. Okay na po. Kasi pagka masyadong mahapat, makain. Wala. Hindi naman Siya rin ang titira. dyan eh. Ano lang yan? Pinagawa lang yan pero Pwede din ka lang. ano yan. Kasi hindi Naman titira dyan. sa naman eh. Oo, Sabay binta talaga. talaga yan.
1 million na ba? Ayan, Kuya Prof. Ha? One point. 1.1. Oo. 1.1 lang. Wala. Ang nakatira dyan. So yung mga sangkay, mga kalingap, at tinapanood no, yung video clips na aking pinanood sa inyo sa umpisa, yung unang video na dito sa aking ipinakita sa inyo, no, maririnig natin na boses, kaboses nga ni Vincent Calyada. Hindi natin kumpirma na ito si Vincent Calyada nga, no, pero base sa boses na naririnig natin, kaboses ni Vincent Calyada. So yung ipinapakita yung case sa amin na tapos na daw, tapos parang siya yung nagtutour, nag-house tour, tapos mayroong isang tao na nagpapavideo sa kanya. So, ito yung bahay ni Reyna, no, na kanilang pinapakita. So, ang tanong natin dito, kung ito nga si Vincent Calyada, bakit siya nandiyan dyan? Meron ba si Vincent Calyada connection dito kina Rowena Kwak? Kasi, kung maalala natin, sinabi ni Kuya Val nung nakaraang live niya na yung lupa na yan na pinatayuan ng pabahay kay Reyna sa ngayon, yun po yung lupa na inaalok ni Vincent Calyada kay Kuya Val. So hindi malayo, no, na si Vincent Calyada ay may connection nga sa ngayon dito kina Rowena Kwak. Maaari si Vincent naibenta niya yung lupa kina Rowena Kwak, then nagkatuloy-tuloy yung kanilang transaction, kanilang connection with dito kay Rowena Kwak. Yun lang yung ano natin dito, yung tanong natin. Kung si Vincent Calyada nga yan, bakit siya nakikipag-communicate pa dito sa kay Rowena Kwak? Meron ba talaga silang connection sa ngayon? Si Vincent Calyada ba, kung siya nga yung nasa boses na yan, si Vincent Calyada ba ay mayroong partisipasyon diyan sa paggawa ng bahay? Hindi lang ba dahil diyan sa lupa si Vincent may connection, kundi pati sa pagpapagawa ng bahay? Siya ba'y kontraktor? Di ba? So sana, no, kung si Vincent man ay makapanood dito, sana ikumpirma niya kung siya nga yan, no, yung nasa boses na yan. Yung ano na yan, yung pangalawang video na yung sumunod, no, yan po yung bahay mismo ni Reyna, no, na ipinapakita at naririnig natin na may dalawang nag-uusap, no. Base doon sa pag-uusap na naririnig natin, tinatanong yung isang tao kung yung bahay daw ba na yon umabot daw ba ng 1.1 million. Kasi yun yung laging sinasabi ni Rowena Kwak, di ba? Na yung pabahay na kanilang pinagawa kay Reyna ay nasa 1.1 million. So tinatanong yung dalawang nag-uusap, sabi nung isang kausap na nasa 700 lang daw yung halaga ng bahay na yon. So kita din natin, no, yung paligid ng bahay na Reyna, totoo rin, nakumpirma din natin yung sinabi ni Kuya Val na wala daw mga kapitbahay talaga. Nasa malayong lugar daw yung lugar na yan na pinagtayuan ng bahay ni Reyna, then walang mga kapitbahay. Kumpirmado kasi yun lang ang construction, yung bahay na nandoon sa lugar na yon. Kung mapapanood din natin yung live ni Founder Ann, alam natin na si Founder Ann ay galing doon sa Daet at nakita din ni Founder Ann yung bahay na yan. Sinasabi ni Founder Ann diyan sa kanyang live na merong yung isang tao na si Federico na kanilang binabanggit na basher daw ito ni Kuya Miel at saka sa kanila itong si Federico. Ito daw yung inutusan ni Rowena Kwak na mag-vlog doon sa bahay ni Reyna. So may connection yung si Federico diyan kina Rowena Kwak na yung bashers ni Founder Ann. And sabi ni Founder Ann sa kanyang live, no,
na yung bahay ni Rina, yung pinagawang pabahay kay Rina, ang katabi daw niyan ay manukan. Manukan, tapos yung likod yata, yung mga kamuting kahoy, sabi niya. Yun yung taniman ng mga kamuting kahoy. So, ibig sabihin, wala nga talagang mga kapitbahay siguro talaga, no? Kaya ganun ka, kaya ginawa na lang taniman at saka manukan, no? May mga manok daw doon. So, nakukumpirma natin doon sa live ni Kuya Val, no? Yung sinasabi ni Kuya Val na yung halaga ng bahay, no? Yung halaga ng bahay ng pinagawa sa Karina ay hindi aabot ng 1.1 million. Hindi aabot ng million. Yun yung sabi ni na Kuya Val. Hindi man tayo mga expert, pero base doon sa sinasabi ni na Kuya Val, dahil si Kuya Val ay nagpapagawa ng pabahay. Tapos itong dalawang naririnig natin na nag-uusap na sinasabi na parang nasa 700,000 lang daw. Siguro baka may knowledge, no? Yung tao na yun na nagsasalita na sinasabi niya na nasa 700,000 lang daw yung halaga ng bahay na yon. So, kayo nang humusga, no? Kung nakita niyo naman yung bahay, yung structure ng bahay na Rina, kung ano nga ba yung halaga, no? Tapos, makikita din natin ang loob. Doon sa video na sinasabi natin ng boses ni Vincent Calyada, makikita natin din kasi parang host tour sila, no, kung ano nga ba ang halaga ng bahay na yan. So, ang sa atin lamang, no, ang sa atin lamang dito, ipinapakita lamang natin, ipinapaalam lamang natin sa publiko, sa mga viewers, no, na yung sinasabi ni na Rowena Kwak na nasa 1.1 million at saka yung mga tao na nakakakita dito sa bahay na ito, hindi nagtutugma, no? So, base sa mga tao na naririnig natin sa video at saka yung sa sinasabi ni Kuya Val, na hindi nga daw talaga abot ng 1.1 million yung bahay na yan. So, bahala na kayo dyan, no? At saka dito sa kay Vincent Calyada, sana, no, maliwanagan, maipaliwanag kung si Vincent nga ba talaga yung tao na yan na nagsasalita, at bakit kung si Vincent nga yan, bakit siya nandoon? Anong connection niya kay Rowena Kwak? Sa grupo ni na Rowena Kwak, na alam naman natin na si Vincent Calyada ay under ng Kalingap, no? At alam naman natin na si na Rowena Kwak ay kontra sa Kalingap. Sila yung kumuha sa kay Rina, no? Sila yung mga against dito sa Kalingap. Bakit kailangan ni Vincent, kung si Vincent man yan, bakit kailangan niya makipag-communicate? Bakit kailangan may communication siya? Bakit nandiyan siya sa pinapagawang pabahay na yan ni Rowena Kwak para sa kay Rina? So, yan yung mga tanong natin. Yan yung katanungan natin. Una, si Vincent nga ba talaga yan? Pangalawa, bakit may connection si Vincent dyan sa mga nagwakwak sa kay Rina? At anong posisyon, parte niya diyan sa paggawa ng bahay na yan ni Rina? So muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo ang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalinga, paalam.